Sa kanyang paghampas sa isang puno ngunit ang kanyang ina ay pinigilan siya at siya ay pinaalalahanan na kung malaglag ang puno ay maaring madudurog nito ang kanilang bahay. Tinutokso siya ni ate. Nagtataka kung siya ba ay nagsisinay na maging isang woodcutter. Sinasabing nagsasanay siya para sa ibang uri ng labanan na sinasabi ng kanyang ina. Sa kanya na hindi siya mapapakinabangan sa isang tunay na away, tinawag siya nito at sinabing para sa tanghalian kung saan pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagsasanay sa kainan ay ipinaliwanag niya na gustong niya protektahan ang kanilang nayon na nawasak sa nakaraan. Pagod na siyang laging nasa talo, lalo na dahil namatay ang kanyang ama. Sa pagprotekta sa kanila, ang kanyang ina ay matiyagang nakikinig at nagsasabi sa kanya na hindi pa nawala lahat ng meron sila sa isa't isa at sila may pag-asa pa. Sa hinaharap, ang piraso ng mga nayon ay nabasag habang ang mga mananalakay ay bumababa dito. Tumakbo sila sa kakahuyan ngunit ang kanilang ina ay tinamaan ng palaso bagaman hinihimok niya silang iwan siya. Ngunit tumanggi silang iwan ang kanilang ina habang papalapit ang mga mananalakay. Ang kanilang ina ay bumulong kay Winner na sinabing iwan siya at tumakas na, hanggang sa nawalan ito ng hininga. Sa pagkabigla, ang kanyang ate ay mabilis na nahuli ng mga raiders ngunit matapang ito na lumaban gamit ang isang hairgun. Ngunit namatay ito sa proseso. Ang raiders ay galit sa pamamagitan ng pagkawala nang tulad ng isang magandang babae, ngunit nagpa siya na ekstrang karangalan at ibenta nang siya. Sa halip ay nagpupumiglas at nakipaglaban si Einer sa mga bumihag sa kanya sa galit at kalungkutan. Ngunit hindi niya kayang madaig sa mga ito at siya kinuha. Pagkaraan ng 9 na oras, natagpuan ang sarili sa isang bangka na may grupo ng iba pang mga alipin. Ang isa sa mga babaeng alipin ay nagsimulang umubo dahil sa hindi makataong gawa na itinapon na lang ang bangkat ng babae sa dagat. At hinihiling na malaman kung bakit nila ito ginawa, ngunit mabilis siyang napatahimik ng isang suntok sa ulo. Ang lalaking kinauukulan ay sinusuri ang lalamunan ng natitira para malaman na walang sakit ang mga alipin. Ang iba ay nagpainit para maiwasang magkasakit kapag nakarating na sila sa lupa. Ang mga alipin ay pinapakain ng karne ng baka upang magmukhang presentable para sa pagdating ng mga mamimili. Simantala ni Einer ang pagkakataong makatakas. Matapos tumakbo sa kalapit na bahay at magnakaw ng pagkain, nahuli ng isa sa mga tagapagbantay ng mga alipin at bumugbog siya, saka ibinalik siya sa natitira pang mga alipin. Patuloy na nagtitiis sa hirap ng pagiging alipin, balang araw magkakaroon din ng pag-asa. Ang nag-raiders ay naglalabas ng isang lalaking mamimili ng alipin bilang ang taong hinahanap niya. Gayunpaman, sa pagkakita niya kay Einer, napagtanto na hindi siya tumutugma sa paglalarawan ng taong hinahanap ng mamimili. Humingi ng paumanhin ang nagtangkang magbenta. Gayunpaman, ipinaliwanag ng mamimili na hindi siya interesadong bumili ng manggagawa, ngunit sa halip ay ang paghahanap ng nawawalang kamag-anak. Nakatagpo siya ng aliw sa katotohanan na ang ulila ay mapalad na magkaroon ng isang tao. Hinahanap siya. Pagdating ni Kettle, ang mamimili ay napansin at lumapit. Siya ay magsasaka sa Hilagang England. Pagkatapos, ang mamimili ng alipin ay nag-alok isang trabaho. Ipinakita ni Kettle ang bukid ng taniman. Ngunit nagmumungkahi na sila ay paraan upang ipakilala siya sa iba pang mga manggagawa. Hanggang sa hapunan, habang naglalakad sa farm, si Einer ay puno ng mga alaala sa kanyang sariling lupain at pamilya. Nagsimula niyang matanto na hinding-hindi siya magiging tunay na malaya. Muli at nagtataka kung tama ang kanyang ina, na hindi pa nawala sa kanya ang lahat. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, kahit siya ay nahihirapan, nagpasya siyang magsumikap at maging masunurin sa kanyang bagong master na si Kettle. Sa gitna ng trabaho ay nakilala niya si Orphan. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like.